Linawin natin. Ano pangalan ng pulis na nirereklamo mo? Ah, si Colonel Bernoli Abalos, batch 2001 po ng PNPA. At saka may mga kasama pa rin pong ibang mga pulis. O si Kernel, yun yung lumapit sa'yo kahapon para bayaran ka ng buhangin, tama ba? Opo. Talaga? Kinausap ka kahapon. Meron kang pinuntahang lakad sa Camp Crame at biglang sumulpot na lang tong Lieutenant Kernel na to sa lakad mo. Wala ka bang naramdaman na pangamba? Kausap mo, mga pulis, alam mo po yung mga capabilities kasi nila. Siyempre po, mag-aagam-agam ka rin po talaga. Una po, isang grupo ng mga complainants na may nirereklamong grupo rin ng mga pulis tungkol to sa pagbebenta ng kotse na hindi nila nakukuha. Di umano. Siguro i-turn over ko muna po sa kanilang abogado na si Attorney Gregory Delgado. Attorney Delgado, ano yung pina-file yung kaso ngayon dito? Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa NAPOLCOM, kay Viseo Rafael Vicente Calinisan at sa kanyang mga kasamahan. So nandito po kami upang maghain ng kaukalang administratibong reklamo laban sa ilang opisyal ng pulis at mga tauhan nito sapagkat ang aking pong mga kliyente or mga complainants ay sila po ay binentahan po ng mga sasakyan. Pinipresenta po nila na sila po ay may alokasyon sa mga dealership at makakakuha ng mga mura or discounted na sasakyan. Ngunit sa kalaunan, kahit na sila po ay nakapagbayad na sa mga naturang sasakyan ay hindi po dumating ang ibang sasakyan at kung may dumating man, ito ay nakasangla pa ho sa bangko at may-ari pong iba. So sa naturang paraan sila po ay hindi po nila nakuha kung ano man ang kanilang binayaran dahil kahit yung mga dumating na sasakyan ay hindi naman posibleng mailipat sa kanila dahil ito pa ay nakasangla. So para sa mga detalye, ibigay ko rin kay Ginoong Ronald Diapelpa para kanyang i-detalye pa sa kanya hinihain na sinumpaang sulaysay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga members of the press, sa NAPOLCOM po. Magandang umaga po kina Attorney Ralph, kina Colonel Santos, kina Director Edmar. Ako po si Ronald Elpa, isang businessman po from Cebu. So, ito nga po, nakabili po kami ng mga sasakyan po. Tulad ng sinabi ni Attorney Greg, may mga sasakyan na dumating, may mga sasakyan din naman na hindi rin nakarating. So, nakumbinsi po ako na bumili ng sasakyan kasi yung mga kakilala ko rin po, sina Jude Chan, nakabili rin po ng sasakyan sa kanila. So, nang sinabi po nakabili po sila kasi mga kilalang tao po ito sa Lapu-Lapu, kapatid po ni Congressman Chan, na ano rin po ako na makabili ng sasakyan. So, ito po ay nangyari noong early part of August 2025 po. At saka hanggang ngayon po kasi hindi po maibigay po sa amin yung mga dokumento. So, ito po, kaya po nagrereklamo po kami. May isang sasakyan rin po na hindi po nakarating na fully paid na rin po. Ano pong mga sasakyan to, Mr. Elpa? Yung pong binili nyo? Pag sa akin po, nung una, isang Mitsubishi Montero na ang pagkakasabi po kasi mga allocation po kasi ng kasa po sa kanila. So, naibenta po sa amin. Ngayon, may mga sumunod pa na sasakyan. May inihatid na isang pickup
pero hindi ko po tinanggap yung pick-up. Isang Nissan Terra at saka isa pong Nissan Patrol na brand new daw, 2025, hindi nakarating po. So ano yung mga hindi nakarating para mas naiintindihan ng publiko? Ano ang mga binili mo na hindi nakarating sa'yo? Nissan Patrol na 2025 model po. Ano pa? Sa akin, iyan lang po. Yung ibang binanggit mo, anong problema ng mga kotseng yun? We later found out po na naka-encumbered po ang mga sasakyan. So, yun po, medyo natatakot na po. Actually, kasi meron po kasi kaming mga iba po rin pong mga kakilala po na nakabili na they are also intending to file a case. Hindi na po nakaabot po rito. Ilan pa silang magpa-file ng kaso? Ang sure ko, mga 3 or 4. May 4 pang tao na... Okay. Yung mga kasama natin ngayon, ano pang mga... Ako po si Jude po. Yung sa akin po, gaya rin ng sinabi ni Mr. Elpa, na nainganyo din kaming kumuha ng sasakyan dahil meron na siyang allocation. Nung kumuha kami, yung kinuha ko po ay isang Hilux na sasakyan. Tapos nakarating naman pero in-convert naman yung unit. Wali utang din sa bangko. Ibang tao ang pangalan. Yung pangalawa po, isang sasakyan na LC. Kasi nainganyo ako nahatid yung isa. Kaya kumuha ako ng isang LC Land Cruiser. Yun talagang hindi nakarating. Hanggang na fully paid po ako. Fully paid pero hindi nyo nakuha yung unit. Yes po, hindi ko nakuha yung unit. So, 2 kotse ang hindi nakarating sa'yo, tama? Isa lang po. So, yung unang binanggit mo kanina, nakarating yun. Nakarating po pero ibang pangalan. May pangalan, may nakapangalan. Meron po. In-convert So, hindi po. brand new. Sa Ah, Tagalog, hindi brand new. brand new po. Pero may nakapangalan. May pangalan. Pwede ba yun? Ewan ko po. Sige, yung ikaw... Baby ang pangalan mo? Yes po. Okay. Magandang umaga po sa lahat, lalo na sa kay Attorney Ralph Calinisan, Attorney Delgado. Ako po si BB Bagyo Villaspin, punong barangay po sa Dapitan, Cordova, Cebu. Salamat po nakapunta ako dito sa tulong ni Attorney. Ang problema ko po iba po sa kanila kasi sa akin is may relatives po ako na asawa po ni Police Colonel Milbert Isgira na in-encourage niya ako na mag-utang kami ng sasakyan kasi daw paririntahan namin sa mga pulis niya. Pumayag naman ako, naghati kami ng down payment. Down payment is 260,000. Tapos kami provide ako ng 130,000 cash at sa kaniya 130,000 cheque. Kaya narilisan kami sa Toyota PS Bank. Ang problema lang yung cheque na ini-issue niya sa Toyota is nag-bounce niya. Tapos nabayaran ko yun hinay-hinay. Pasensya na po sa Tagalog. Ang problema ko ngayon is since September last year, September 2016, kinuha nila yung sasakyan sa bahay ko doon sa Puro 4, Dapitan, Cordova, Cebu. At hanggang ngayon, hindi ko na nakita kung nasaan na yung sasakyan ko. Lagi lang po silang nag-promise na mabalik na, i-fully paid. Kaya ngayon, wala akong nagawa. Kaya ako napunta dito para matulungan po ninyo ako sa aking problema, Attorney. Baby, sino nirereklamo mo? Si yung mag-asawa po, si Police Colonel Milbert Isgira at saka yung misis niya na isang police din, si Ardeline Valispin. Anong ranggo nung asawa?
Sa ngayon, hindi ko alam, wala na sa serbisyo si Adeline. Okay. Mr. Elpa, may gusto ko pang idagdag? Sa akin, actually, matagal ko talaga pinag-isipan kasi si Colonel Bernoli Abalos, parang hindi na iba sa akin yan. Nasa advisory council po ako ng PNP ng Cebu. So, medyo may relasyon po tayo sa mga pulis. Ayaw ko po sana, kaya lang napilitan po ako na mag-file po kasi itong mga kasama ko rin at saka parang ako yung isa sa tinitingnan kasi nila na parang they look up to me, kaya rin yung iba nakabili ng sasakyan kasi alam nila kaibigan kami ni Colonel. So gusto rin talaga nila mag-file, kaya maski masakit man sa kalooban ko, I really have to do this kasi hindi man lang para sa akin, para na rin sa ibang tao po na nakabili po ng sasakyan. Yun lang po. And all of these cars are in Cebu. Tama ba? Opo, taga Cebu po kami. Pati yung kay Barangay Captain Baby, Cebu rin itong pinag-uusapan natin. Colonel Martin Santos for the Chief PNP, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. We acknowledge all the complainants for coming over here in the National Police Commission for filing administrative complaint on two officers against the two senior police officers. And rest assured that the Philippine National Police will provide its support and cooperation to the inspection and investigation inspection, monitoring, and investigation service of the National Police Commission during the conduct of the administrative investigation, sir. Maraming salamat po, Colonel Santos. Director Pares, any comment? Thank you, sir. We thank, of course, the PNP, sir, for the support, the usual support na binibigay po sa National Police Commission, especially po sa EMIS in our conduct of investigation. Rest assured that we will be doing, sir, our investigation that due process will be respected for us to be able to determine whether or not to formally charge these police officers complaint of. Thank you very much, sir. Questions? Thank you, sir. We will now open the floor for questions. May we begin with Ms. Marisol Abdurrahman from GMA News? Good morning, sir. Marisol po. Sa mga complainant po, so in short, ang nirereklamo nyo po ay mga pulis. Sa pulis kayo bumili ng sasakyan? Bakit po? I mean, I'm sorry for asking, pero ibig kong sabihin, where should we be buying our vehicles kung brand new po ang binibili natin? Hindi lang humalinaw kung, although hindi bago yung narinig namin na modus, but this time around, parang ngayon lang kami nakarinig na pulis mismo ang nag-deal at nagbenta. Kasi ang dami kong mga ganitong modus ho dito na nagagawa namin ng story na nagbebenta, wala pala yung sasakyan. But this time around, you're saying mga pulis mismo ang nagbenta sa inyo. At kung brand new po ang bibilhin, ba't nga po ba sa pulis kung hindi naman sila authorized dealer ng mga car companies? Good morning po, Ms. Opo. Marisol. Salamat po sa tanong ninyo. Actually, una po, hindi naman po talaga sa bibili na sasakyan. Ang unang talaga pumasok sa amin is yung relationship na kaibigan, magkakilala. So, meron po kasi silang allocation, nagpapatulong kasi may napasiuna na silang payment. So, needed po nila maibenta. Sorry, sir. Para hindi ho masyadong magulo later on. Allocation saan? Ang sabi ng mga pulis, meron silang allocation saan? Galing po sa kasa. Meron po okay. silang mga allocation sa kasa po. Okay, sige, go ahead. So may special discount po kasi sila. So ang unang kasi na magpauna lang ng down payment. Pagkatapos before i-release yung sasakyan, bayaran po i-full. And you were promised to have a brand new car. Opo. So in short, kaya po kayo nainganyo because it's much, much cheaper kumpara doon talaga sa mga, how do we call it? Legit na car dealer? Tama po ba? Mas sobrang di hamak na mas barat, mas mura? Mas mura po.
Like, mura ng magkano, sir? Halimbawa po, Nissan Patrol, they are selling it for around mga 3.8 million. Ano ba Kano yun? ba? More than half? Wala akong idea mga magkano. 4 million, 4.2, 4.3, ganun po. Yes. Opo. Ang Mitsubishi Montero po, binibenta po nasa mga 1.1 million po. Magkano yan sa tunay na buhay? Siguro nasa mga 1.5, 1.6. So, mas mura po talaga. At nung una, lahat kayo nabigyan ng unang order. Pero later on, yung mga sumunod yung order, hindi na po na-deliver sa inyo. Yes po, kasi ang plano po kasi, initially, ang pasiunang bayad po kasi once we get the registration po, i-refinance natin sa bangko para at least sa bangko na natin i-amortize. So, nakamura po tayo ng konti, tapos may parang ganun pa rin po. Parang pinasiuna lang yung payment, tapos i-amortize rin po natin sa bangko. Loan din, hindi cash talaga yung payment, sir. Cash po yung bayad po, tapos pwede naman ipa-refinance po sa bangko. The same pa rin po yun. But in this case, sa case po ninyo, sir, ang usapan po ninyo is magda-down lang ng magkano din yung parang kaliwaan na pag naibigay yung sasakyan, kaya kailangan bayaran nyo na po in full. Before po daw i-release ng kasa, so i-full payment. So full payment na po kayo talaga pag nagbayad. Opo. Alright. Thank you po. Thank you. Now we may have Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Sir, kay Sir Ronald. Sir, susugan ko lang yung tanong ni Sola. So, anong allocation daw po yun? Bakit sila may ganong privilege? Sa pagkakaintindi ko po kasi, parang meron silang special allocation na binibigay daw po ng kumpanya sa kanila within dyan rin mismo with the officers po ng kasa. Yun po yung pagkakasabi po sa amin. Pero ang ginagamit nila is PNP. Hindi, police po sila. Oo nga po. Pero yung allocation, dahil member sila ng PNP, kung sa kanila kukuha ng mobile, kaya nagkaroon ng ganong deal with the dealership. Parang hindi naman po talaga sinabi na dahil police ako, pero impliedly kasi being top officers of the PNP, so may special allocation binibigay yung kumpanya sa kanila. Colonel Santos, is that even allowed? Sa'yo na ako bibili, sir, pagka... Wala po so far. Sir, for the record lang, sir, mas mahaba lang. Wala so far, sir. Can you elaborate on that? Bilang pulis po kasi sir, wala naman kaming personality para magkaroon ng reservation sa kasa. So siguro po mas makakasagot talaga niyan yung dalawang tinutukoy na opisyal kung bakit meron silang such reservation. Kung nagamit man ang PNP para magkaroon ng quote-unquote allocation special, anong Nagugulat pa rin ako hanggang ngayon eh. Nakihinggan ko kanina yung istorya, masyadong malalim yung storya eh. Opo. So we're still investigating, totoo lang. So I really also want to hear the side of the policemen being named. So this is new to me. Narinig ko to sa ibang tao, nagbebenta yung mga pribadong tao sa iba ng di umano'y bagong sasakyan. Yung modus ay luma na, pero ngayon nakakarinig na police ang nagbebenta. At mukhang hindi lang isa. Oo. Sir, will you coordinate with the LTO? Kasi Definitely. Kung may ibang pangalan. Definitely. We just actually haven't even received a copy of the complaint. So the moment we receive it, the EMIS will coordinate with the Land Transportation Office. Okay. And I'm sure si LTO ay nakikinig ngayon, si Yusek Lanilaw ay nakikinig ngayon. Ang ating LTO chief na masipag, alam kong mahipagtulungan ng LTO sa National Police Commission. Sir, last to na lang kay Sir Ronald. Sir, ano daw benefit na makukuha nila? Siyempre, parang wala namang gagawa na ako magbi-middleman para makakuha ng brand ng sasakyan. Magkano daw ibibigay nyo or magkano kikitain ng polis dun sa per sasakyan? Wala naman pong binanggit kung magkano po yung sa kanila, but yung payment kasi was some checks were directly given to him, pay to cash, then nag-a-advise na po kung sino yung pangalan mag-e-encash sa bangko. May iba naman pong mga pangalan na binibigay,
before the delivery, papadeposit daw po sa mga kasama rin po daw nila. So, may mga na pinagdidepositohan po ng pera sa bangko kasama nila. Minabanggit sina Attorney Delgado tsaka sina Mr. Elpa. Attorney Delgado, para lang klaro. So yung mga bayad, di umano, ay hindi nakapangalan doon sa mga pulis, pero kausap nila mismo yung pulis at merong mga text tsaka messages na kasama dito. Tama ba? Yes ba, base po sa mga documentary evidence or mga kaukulang ebidensya na kanilang isinama sa kanilang sinumpaang salaysay, meron silang mga Viber or text or Facebook Messenger communications instructing na dito nyo i-deposito tong mga kaukulang bayad sa mga sasakyan na kanilang kinuha at kanila namang dineposito at meron po silang mga kaukulang resibo na dineposito po nila yung kabayaran base po sa instruction ng mga nirereklamo nilang opisyal. So yung bayad hindi nila tinanggap pero dinaan nila sa ibang tao. Tama ba? Tama po. Pero sir, nag-reflect ba dun sa dealer? Kumbaga nabayaran talaga? O hindi nakarating yung bayad nila sa, for example, Nissan? Walang ganong hindi naka-reflective. So sir, so far, Nabayaran ng dealer but doon lang sa mga tao na binanggit nila na doon i-deposito. So kung naibayad yun sa dealer or sa totoong may-ari kung saan nakapangalan yung sasakyan ay yun wala kaming kaalaman. hindi makarating. Sir, last na po kay Sir Ronald. Sir, when was the last time you spoke with the policeman? Actually, kahapon po, nagpunta po ko ng Camp Crame. Until now, I'm in a dilemma pa rin po. Nagdadalawang isip pa rin po ako pupunta dito. Kaya lang, talagang kahiyaan na rin. At saka, ito nga, nandito na rin sina Mr. Chan na sila rin mismo talaga at saka yung ibang mga kasamahan namin sa Cebu na nagpipilit na rin talaga na gusto na rin mag-file. Nagpunta po sa akin doon sa Camp Crame yesterday kasi apparently gusto makipag-usap sa akin na magkakaroon ng payment in another kind. So, babayaran kami ng mga buhangin. Sand and gravel po. Actually, sa akin po, nagdadalawang isip po talaga ako. Pero, Hindi ko naiintindihan. Yung pulis na sinasampahan nyo ng kaso ngayon, kinusap kayo kahapon, tama ba? opo, humabot po sa akin sa Camp Crame po. Bilang natin. Ano pangalan ng pulis na nirereklamo mo? Si Colonel Bernoli Abalos, batch 2001 po ng PNPA. At saka may mga kasama pa rin pong ibang mga pulis. O sino yung mga pulis na Attorney Delgado, sino-sino yung mga pulis na yan? So we have Police Corporal Jerry Lee Losande Abuedo, Police Corporal Louis Rosales Nieva, Patrolman Joel Baila Valentino Jr. Base po sa sinumpang salaysay ni Ginong Elpa at ni Ginoong Chan, si Crisilio Juan din po. So ilang pulis yan? Ulitin natin para klaro, medyo nalito ako. Ilang pulis ang kinakasuhan mo? 5. Ilan ang opisyal dyan? Yung Police Lieutenant Colonel yung pinaka-official, yung iba NCO. O sige, balik tayo dito. Yung Lieutenant Colonel, yun yung lumapit sa'yo kahapon para bayaran ka ng buhangin, tama ba? Opo. Talaga? Kasi may batching plan po kami na kailangan po ng buhangin, sand and gravel at saka semento po. So, na-assign po kasi siya ng Albay. May mga source po siya sa Albay na parang ibabayad po buhangin. Ng buhangin. Namimili naman po Pera talaga na kami ba to, no? kasi commodity po kasi yung buhangin. Okay. Bumibili po talaga kami ng mga buhangin po coming from those areas, from Leyte, from Albay, para kasi component po yan sa ginagawang batching plant ng semento po. Anong Ready mix po. naramdaman mo nung sinabi niya babayaran ka niya ng buhangin?
Sa akin po, actually, mixed emotion po. Kasi kung babayaran po ako, kaya lang, nandito na itong ibang complainants rin na nag-uudyok rin po talaga sa akin na mag-file po ng case. At saka yung may mga magfa-file pa rin po doon sa Cebu. Ang una kasing gustong i-file talaga nila is syndicated estafa po. Kasi sarami nilang mga police. Have you filed syndicated staff, Atty. Delgado? Doon po sa sinumpang salaysay na hinihain nila, meron silang reservation that after this they will file the appropriate criminal charges. Di ka ba natatakot, Attorney Mr. Elpa, na kinausap ka kahapon? Meron kang pinuntahang lakad sa Camp Crame at biglang sumulpot na lang tong Lieutenant Colonel na to sa lakad mo. Wala ka bang naramdaman na pangamba? Kahit sino naman pong ordinaryong tao po, kasi yung mga kausap mo, mga pulis, alam mo po yung mga capabilities kasi nila. Siyempre po, mag-aagam-agam ka rin po talaga. Pero, gaya nga po ng sinabi ko po, I really have to stand up po kasi sa mga kakilala at mga kaibigan ko po, nakabili po ng mga units po na gusto rin po nila makahingi po ng hustisya at they are looking up to me kung paano po yung gagawin ko, attorney. Thank you. We will now have Mr. Alan Gatos from DZWB. So, ano ho yung pinakamataas na ranggo na involved dito, Lieutenant Colonel? Lieutenant Colonel, opo. Pwede ba nating pangalanan lahat, Commissioner? Pinakalanan na ni... Actually, it appears to me na dalawang sets of policemen. Parang may ibang mga pangalan na kanina na binanggit. Sige, Attorney Para Delgado. malinaw lang po. Attorney Delgado, pakilinaw lang kasi parang dalawang grupo ng pulis ang pinag-uusapan natin dito. Isa, bentahan ng kotse, isa, rentahan. Parang dalawa no? Oo. So, Sa bentahan muna. yung Sa bentahan. Police Lieutenant Colonel Bernoli D. Avalos, Police Corporal Jerry Lilo Sande Abuedo, Police Corporal Louis Rosales Nieva, Patrolman Joel Baila Valentino, at isang Police Senior Sergeant Crisilio Juan. Victor Crisilio Juan. So, ito yung mga kinukomplain ni Mr. Jude Kiranti Chan at Mr. Ronald Yap Elpa. Ito naman kay Punong Barangay Baby Bagyo Bilispin, doon sa rentahan or inudyok siyang magkumuha ng sasakyan ni si Colonel Isguera. Melbert Isguera. Full colonel to? Classmate po. Classmate po. Hindi. Sige, anong pangalan po uli, Chairman? Nung Police, Colonel Melbert Esguera po, sir. Sa Region 7. Region 7? Yes po. Okay. Balikan ko lang po si Sir si Sir Jude at saka Sir Ronald. Parehas lang po yung kino-complain nyo? Parehas lang po? Parehas lang po. Parehas lang po. Opo. Okay. So, Sir Ronald, so nakilala nyo ho sila paano yung naging sistema, paano yung sila nakilala. Binabanggit nyo kanina, miyembro kayo ng advisory council ng ano ho ba yan? Ng Cebu Police Provincial Office, paano ho ba? Mandawi City Police Office po at saka ng Internal Affairs Services po. Doon po sila naka-assign? Hindi po. Before po, they used to be assigned in Cebu as intelligence officer before at Mandawi City Police Office. And then, hanggang sa napalipat-lipat na, noong nakaraang last year of August, na-assign po siya ng CIDG, Region 5 as Regional Chief ng CIDG. So, yung iba pong mga kasamahan po dito na kasama po sa pagbenta at pag-deliver po ng sasakyan, mga kasamahan po niya sa Region 5 CIDG po. So, gaano ho sa pagkakaalam ninyo karami kayo na nabentahan ng mga sasakyan? Sa amin lang po, siguro, including kay Mr. Chan, siguro may 3-4 pa.
Pero yung kayo mismo, yung alam po ninyo mismo, Iyon po. yun lang, apat pa. Yung pagkakaalam nyo. Yes po. Okay, last na lang po sa akin kay Commissioner. Sa kayo ho ba, first time ho ba na may ganitong impormasyon? Although yung modus, matagal na yung ganung klaseng modus, pero first time lang ho ba o sa Cebu lang kaya nangyayari to at meron ding ibang modus sa ibang lugar kung sakali man, Commissioner? First time ko lang narinig to. Totoo na nakahuntahan ko na rin si Chief PNP tungkol dito. First time din niya narinig to. So, bago sa pandinig namin to. So, we will investigate. Hindi tayo magpapadalos-dalos. In fact, papansinin nyo, lahat sila Cebuano eh. Yung nakapagtaka na puro kotse pinag-uusapan natin dito at sa isang lugar. So, sisilipin natin kung may koneksyon itong mga sumbong na ito dun sa kung meron pang mas malaking iskema o kaya sindikato na nasa likod dito. We really have to dive deep and check along with the PNP para kung meron namang talagang ganyang grupo ay masawata natin to ng mabilis at kailangan ipakita natin na hindi tayo papayag na may kung meron man na may sindikato ng kotse dyan sa Cebu.